Kakayahang komunikatibo, lingwistiko, sosyolingwistiko, pragmatic at diskursal. Panimula. Mahalaga ang wika. Malaki ang papel na ginagampanan nito sa pagkakaroon ng unawaan, ugnayan at mabuting pagsasamahan. Ito ang itinuturing na instrumento sa pagpapahayag at tagapagbitbit ng kaalaman, kultura at kasaysayan ng isang lipunan o bansa. Iba't iba ang sitwasyong ginagamitan ng wika, gaya ng pagtatakda, paglilimita, pagbibigay katawagan sa mga bagay o tao, tungkulin para matasa ang mga bagay, bihikulo ng pagtataya sa mga pangyayari sa hinaharap, kasama na rin ang paglalahad ng mga karanasang pangnagdaan at pangkasalukuyan, pagpapabatid ng impormasyon sa iba't ibang uri at antas nito, at pagtatakda ng utos, atas at katungkulang dapat sundin o pahalagahan. May pangangailangan na pagtuunan ng pansin hindi lamang ang kabatiran ukol sa wika. Higit ding mahalaga ang aktwal na paggamit ng wika sa tiyak na pagkakataon. Sa pag-aaral ng wika, may dalawang kakayahang dapat bigyan ng tuon, ang komunikatibo at lingwistiko. Ang kakayahang komunikatibo ay tumutukoy sa paglalapat ng mga kaalamang lampas sa gramatika o balarila. Mahalaga rito ang mabisang paggamit ng wika para sa ganap na pagkakaunawaan. Lingwistiko. Sa kabilang banda, pinag-uukulan ng pansin ang wastong paglalapat ng mga tuntunin ng wika sa kakayahang lingwistiko. Lingwistika ang tawag sa maagham na pag-aaral ng wika. Pinag-aaralan dito at sinusuri ang istruktura, katangian, pag-unlad at iba pang bagay na may kaugnayan sa isang wika at ang relasyon nito sa iba pang wika. Kinapapalooban ito ng pagsusuri ng bawat tunog o ponema, titik, unit ng salita o morpema, salita, leksikon, pangungusap, syntax, at pagpapahayag o discourse. Sang-ayon kina Cannell at Swain, para daw masabi na ang isang tao ay may kakayahang komunikatibo sa isang wika, kailangang tinataglay niya ang kakayahang panlingwistika at gramatika. Tumutukoy ito sa kakayahang umunawa at makabuo ng mga istruktura ng wika nang sang-ayon sa tungtunin ng gramatika. Sa batayang ito, ipinakikita ng isang tao ang kanyang kahusayan sa paglalapat ng tuntunin ng wika. Bagamat ang wikang Filipino ang kinikilalang opisyal na wikang pambansa at ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan, hindi pa rin maikakaila ang pag-iral ng ilang pagkakamali sa gamit nito. Kadalasan ay makikita sa pagpili ng angkop na salita at wastong kayarian ng pangungusap para sa isang mabisang pagpapahayag. Sosyolingwistika. Bahagi ng pag-aaral ng lingwistika ang tinatawag na sosyolingwistika. Sinisipat sa pag-aaral nito ang ugnayan ng wika at lipunan, partikular ang kaangkupan ng gamit ng isang wika batay sa iba't ibang konteksto. Ayon kay Sapir, ang wika ay may tuturing na gamit o kasangkapan sa sosyalisasyon, na ang ugnayang sosyal ay hindi magiging ganap o buo kung wala ang wika. Kaugnay ng sosyolingwistika ang iba't ibang salik ng isang panlipunang sitwasyon gaya ng panahon, kontekstong kultural, luna ng usapan maging ang edad, kasarian, propesyon at pangkat ng mga taong sangkot sa usapan ay kailangang bigyang pansin at unawain sapagkat ang mga ito ay maaaring makaapekto sa kaangkupan ng gamit ng isang wika sa isang sitwasyong komunikatibo. Kapag ang isang tao ay may kakayahang manipulahin ang kanyang gamit ng wika upang ito ay umayon sa hinihinging sitwasyon ng pakikipagtalastasan, masasabing siya ay nagtataglay ng tinatawag na kakayahang sosyolingwistiko o sa Ingles, sociolinguistic competence. Bukod sa pagtataglay ng kakayahang lingwistiko, isinasaalang-alang din ang ugnayan ng mga nag-uusap,
ang impormasyong pinag-uusapan at ang lugar ng kanilang pinag-uusapan. Sa makatuwid, itinuturing na mahalaga rin ang pag-unawa sa kontekstong sosyal ng isang wika. Sa pag-aaral ng wika, hindi lamang gramatika ang nararapat pagtuunan ng pansin. Paliwanag ni Hems, ukol sa kakayahang komunikatibo, mahalagang malaman kung kailan tayo magsasalita at hindi magsasalita. Ano ang pinag-uusapan, sino ang kakausapin, saan at sa paanong paraan. Ang kakayahang ito ay makikitang nakalubog sa ugali, pagpapahalaga at motibasyon ng isang individual kaugnay ng gamit niya ng wika at bilang bahagi ng kaniyang asal sa pakikipagtalastasan. Bunga nito ang pagsasaalang-alang sa kapaligiran ng isang komunikatibong sitwasyon ay maaaring magbunsod ng pagkakaiba-iba ng gamit ng wika ng mga sangkot dito, batay sa hinihingi ng pagkakataon at sitwasyon. Ang isang taong may kakayahang sosyolinguistiko ay nagbibigay pansin sa kaangkupan ng gamit ng kaniyang wika. Halimbawa, magkaiba ang magiging takbo ng usapan sa loob ng isang formal na komunikatibong sitwasyon, gaya ng talakayan sa klase, asemblea o pagpupulong kumpara sa isang informal na sitwasyon gaya ng kwentuhan ng mga magkakamag-aral o magkakaibigan sa labas ng silid-aralan. Nauunawaan ng isang taong may kakayahang sosyolinguistiko ang pagkakaiba ng gamit ng kanyang wika upang umayon sa hinihingi ng pagkakataon at sitwasyon. Pragmatic. Ang pragmatics ay isang sangay ng lingwistika na inilalarawan bilang pag-aaral ng ugnayan ng mga anyong lingwistiko at mga gumagamit nito. Binibigyang pansin dito ang gamit ng wika sa mga kontekstong panlipunan, gayon din kung paano lumilikha at nakakaunawa ng kahulugan ang tao sa pamamagitan ng wika. Sa pag-aaral ng wika mula sa pananaw ng mga gumagamit nito, mahalaga sa pag-unawa ang anumang sitwasyong komunikatibo ang pagtukoy sa kahulugan ng mga mensahe, lantad man ito o hindi. Maliban dito, mahalaga ring matukoy ng mga gumagamit ng wika ang mga hadlang ng kanilang nararanasan, gayon din ang epekto ng wikang gamit sa iba pang taong sangkot sa proseso ng komunikasyon. Nakatuon ang larangan ng pragmatics sa komunikatibong aksyon sa loob ng kontekstong sosyo-kultural. Sa madaling salita, binibigyang pansin ang kaangkupan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon. Para kay Fraser, nakapaloob sa kakayahang ito ang pagpaparating ng mensaheng ninanais, kasama ang lahat ng iba pang kahulugan sa anumang kontekstong sosyo-kultural. Bahagi rin nito ang pagpapakahulugan sa mensahe ng tagapagsalita o ang pinagmumula ng mensahe sang-ayon sa kanilang nilalayong maiparating. Samantala, para kay Chomsky, ang kakayahang ito ay tumutukoy sa kaalaman kung paano naiuugnay ang wika sa sitwasyon na pinagagamitan nito. Para sa kanya, hindi lamang mahalagang malaman ang istruktura ng wika, kundi nalalaman din ang dapat ng individual kung paano ito ginagamit. Sang-ayon naman kina Badayos at mga kasama, ang pragmatics ay kinapapalooban ng tatlong pangkalahatang kakayahan sa komunikasyon. Una, ang gamit ng wika sa iba't ibang layunin gaya ng pagbati, pagbibigay impormasyon, pagnanais, paghiling at pagbibigay pangako. Ikalawa, paghiram o pagbabago ng wikang gagamitin batay sa pangangailangan o inaasahan ng tagapakinig at o sitwasyon. At ikatlo, ang paggamit ng tuntunin sa isang talastasan at mga naratibong dulog gaya ng pagkukwento, pagbibigay ng ulat at iba pa. Nakapaloob sa konteksto ng kakayahang pragmatic ang iba't ibang simulain sa paggamit ng wika sa pakikipagtalastasan. Tumutukoy ang kakayahang pragmatic sa kakayahang iparating ang isang tukoy na mensahe, ang lantad o dilantad nitong kahulugan
sa anumang kontekstong hinggil sa kultura at gayon din sa pagbibigay kahulugan dito ng tagatanggap ng mensahe, sang-ayon na rin sa nais iparating ng tagapaghatid nito. Ang pagtamo ng kakayahang pragmatic ay nakasalalay sa kritikal na kamalayan at atensyon sa mga sosyo-linguistiko at sosyo-kultural na elemento na nakapailalim sa mga pagkilos at pag-uugali ng mga nag-uugnayang tagapagsalita o ang tinatawag na interlocutor ng wika. Mahalagang elemento ng kakayahang pragmatic ang pag-alam sa kumbensyon ng sosyolinguistika upang maisakatuparan ng may kaangkupan ang gamit ng wika sa isang konteksto. Makakamtan ito sa pamamagitan ng pag-alam sa layunin ng pakikipag-usap, sa ugnayan ng mga sangkot sa usapan, sa paksa, at sa sitwasyong umiiral sa usapan. Maaaring may lumitaw na puwang sa pag-unawa ng mensahe sa pagitan ng tagapaghatid at tagatanggap nito, gayon din ang pagganap ng komunikatibong aksyon bunsod ng pagkakaiba ng kanilang kaalaman, personalidad, kultura at kinalalagyang sitwasyon. Diskursal. Bahagi ng komunikasyon ang diskurso. Ito ay tumutukoy sa pagpapahayag ng mga ideya, nosyon, teorya at sa pangkalahatan ang kahulugang maaring nasa pasulat o pasalitang paraan. Halimbawa, ng pasalitang diskurso ay pag-uusap tulad ng pagkukwentuhan, debate at kumustahan. Samantalang ang pasulat nito ay natutunghayan sa palitan ng liham at korespondensyang nangangailangan ng tugon. Hindi lamang wika ang tinutukoy sa diskurso, kundi ang aktwal na gamit nitong lampas sa usapin ng gramatika. Maaaring suriin ang diskurso sa pamamagitan ng pagtingin sa ugnayan ng wika at ng konteksto kung saan ito ginamit. Kabilang sa komunikatibong kakayahan ng isang individual, ang taglay nitong kakayahang diskurso o sa Ingles, discourse competence, na nagbibigay pansin sa kakayahang bigyan ng interpretasyon ang isang serye ng mga napakinggang pangungusap upang makagawa ng isang makabuluhang kahulugan. Ang tagumpay ng pag-unawa sa isang diskurso ay sang-ayon sa kaalamang taglay ng nag-uusap, world knowledge, ng mga nag-uusap at maging ng kaalamang linguistika, estruktura at diskurso at kaalaman sa social setting. May iba't ibang teorya ng diskurso na naipanukala ng mga scholar sa komunikasyon. Nariyan ang speech act theory na tumutukoy sa paniniwalang anuman ang ating sabihin, lagi na itong may kaakibat na kilos, maging ito man ay paghingi ng paumanhin, pagbibigay babala, paghihimok at iba pa. Mahalagang alamin ang kakabit na aksyon ng tao sa kanyang wikang ginagamit. Kaugnay nito, may tatlong gawi ng pagsasalita ang taong tagapaghatid ng pahayag. Ito ay maaaring lokosyonaryo, kung ang gawi ay nagpapahayag ng literal na paglalarawan at pagkaunawa sa ginamit na wika. Literal sapagkat sinasabi ang aktwal na ginagawa o kilos at binabanggit din ang mga tinatawag na performative verb. Halimbawa, iniuulat, tinatanong, sinusubok, at iba pa. Ikalawa, ang ilokosyonaryo na may aktong nagpapahayag ng tungkulin sa pagsasakatuparan ng bagay o mensahe batay sa nais o intensyon ng tagapaghatid. Halimbawa, sasamahan kitang kumain sa labas. Pahiwatig ng pangako. Maaari mo ba akong samahan kumain sa labas? Pakiusap. Samahan mo akong kumain sa labas. Pautos. Ikatlo, ang perlokusyonaryo na may aktong nagpapahayag ng bisa, puwersa o epekto ng pahayag ng aktong ilokusyonaryo. Halimbawa, tumupad siya sa kaniyang pangako. Isinakatuparan ng anak ang utos ng magulang. Kabilang din sa mga teorya ng diskurso ay ang etnografiya ng komunikasyon, ethnography of communication, na nauukol sa pag-aaral ng mga sitwasyon,
gamit, pattern at tungkulin ng pagsasalita. Ang teoryang pragmatic na nakatuon sa kaangkupan ng gamit ng wika sa isang partikular na sitwasyon, at ang variationist theory na nakapokus sa baryasyon ng wikang ginagamit ng mga taong sangkot sa isang diskurso. Nakapaloob dito ang pagkakaiba-iba sa tono, intonasyon at gamit ng wika, gamit ng salita, gayon din ang strukturang panggramatika ng nagsasalita. Sanggunian. Maraming salamat at hanggang sa muli.